Hello po. Gusto ko lang po sanang ibahagi yung aking experience. Pasensya na kung medyo maguguluhan kayo. Hindi ako kasi ganun kagaling magsulat. Nangyari ito sa tapat lang ng university na aking pinapasukan. 9 PM yung uwian namin ay hindi ako nakadorm, kaya medyo hassle. Sa tapat ng university namin, meron mga dumadaang mga sasakyan, kaya doon ako palagi naghihintay. Sakto na pagkalabas ko noon, may nakita akong manong na nagtitinda ng tubig sa kamani. Doon ako tumabi sa pwesto niya kasi doon din yung hintayan ng mga jeep at saka bus. Medyo madaldal at extrovert talaga ako, kaya nung nabagod ako, sinubukan kong kausapin si tatay. Sa pagkakatanda ko, tinanong ko siya kung bakit di pa siya umuwi. Anong oras na? Delikado na rin kasi ng ganong oras para sa akin, lalo na kung masyado ng matanda o masyado pang bata. Nag-iisip pa man din si tatay noon. Simple lang naman yung sinagot niya sa akin. Sabi niya, may hinihintay daw siya. Anak daw niya. Taga-probinsya daw kasi si tatay. Tapos naisipang makipagsapalaran dito sa Maynila dahil umaasang mas may tatawid nila ang bawat paaraw nila dito. Ang dami ko pang tinanong noon sa kanya, kaya napakarami rin ang kanyang mga sinabi. Ayon kay tatay, naghiwalay lang daw sila nung nagpaalam yung anak niya, nakikitain yung kaibigan niya dito, pero hindi na raw bumalik. May sakit din si tatay, pero hindi raw yun yung humadlang para itigil niya yung kanyang hanap buhay. Miss na daw niya ang kanyang anak, kaya kahit anong mangyari, hindi siya umaalis sa pwestong iyon. Kasi umasa pa rin daw siyang babalikan siya ng kanyang anak. Siyempre as a person na mawain, lalo na sa mga matatanda, kinomfort ko muna saglit si tatay. Hinayaan ko na rin yung mga dumadaan na sasakyan kasi sobrang naawa ako sa kanyang kalagayan. Nung napansin kong late na, saka ako nagpaalam sa kanya. Binigyan niya pa ako ng isang tubig na binibenta niya. Nung nakasakay na ako, nag-chat sa akin yung aking kaibigan. Bakit daw ang tagal ko bago sumakay? Nandun daw siya sa may tindahan ng shawarma, tapos may mga sisig at ulam na malapit dun sa university. Bali gilid lang yun ang pwesto ko, kaya kitang-kita daw niya ako. Kinuwento ko sa kanya si tatay na nakausap ko doon. Sinabi ko pang binigyan pa nga ako ng tubig. Nagtaka naman itong kaibigan ko dahil hindi naman daw ako gumagalaw. Sa pagkakatitig niya sa akin, wala rin daw akong hawak na tubig bago ako sumakay. Doon na ako kinalabutan. Nung chinek ko yung gamit ko, wala ngang tubig na nandoon. Kung walang tubig na pruweba, ay baka hindi ako maniwala sa kaibigan ko. Pasensya na po kung medyo magulo itong kwento ko. Sa isip-isip ko, baka gawa lang ng aking pagod, ay nag-i-imagine ako ng kung ano-ano. Pero nung gabing yun, parang totoong-totoo talaga ang aking nakausap. May naka-experience na po ba sa inyo ng kapareho ng sa akin? Gusto ko lang po sanang i-share yung experience ko sa aming lumang bahay sa probinsya. Nagkaroon ng sunog sa amin. Halos naubos yung mga bahay, pero sabi ng mga kapitbahay na nakasaksi, iniiwasan ng apoy yung bahay namin. Kumanan yung apoy at kinain yung kabahayan. Last year lang umuwi ako sa amin galing dito sa Maynila. Pagkapasok ko pa lamang sa bahay, iba na yung pakiramdam ko at naisip ko baka naninibago lang ako, kaya hindi ko na lamang masyadong pinansin. Tapos, habang nagwi-video call kami ng boyfriend ko, nakita ko sa screen ng cellphone ko na dumungaw yung aking pamangkin. Kaya sabi ng boyfriend ko, "Sino yun? Pamangkin mo?" Nagtaka ako kasi nasa harapan ng lababo yung pamangkin ko na naghuhugas ng mga pinggan. Iniba ko na lang yung usapan kasi nagtayuan yung mga balahibo ko noon. Pero hindi ko inaasahan na sa susunod na gabi, babangungutin ako sa aming sala. Doon kasi ako natulog dahil mainit sa aking kwarto. Para akong kalahating gising, kalahating tulog. Nabigla na lang may naramdaman ako na humila sa dalawang pako. Nakatihaya ako noon. Basta inangat na lang yung dalawang pako at pagkatingala ko, may nakita akong napakalaking tao. Napakalaki ng kanyang katawan. Sumasayad na yung balikat niya sa aming bubungan. Sobra din siyang itim.
May balak pa siyang gawan ako ng di maganda. Nagpapadyak talaga ako sa takot at hindi ako makasigaw hanggang naramdaman ko na lamang na nakaangat na pati likuran ko. Pagkasambit ko ng Jesus name, nahulog ako sa upuang kawayan at nauna pa ang likuran ko. Tumayo ako na sobrang lakas ng tibok na aking puso at binuksan ko lahat ng ilaw. Pagtingin ko sa orasan, saktong 3 a.m. Hindi na ako nakatulog. Nabanggit ko sa kapatid ko itong nangyari sa akin at ang kwento nga ng aking kapatid, may kapre nga daw na nakatira sa aming bahay dahil pinutol nila yung mga puno ng santol na tirahan ng kapre. Halos naubos na kasi yung mga puno sa palibot ng bahay namin ng mga puno na lang ng kakao. Next time, ikwento ko naman yung narinig ko sa likod bahay namin tuwing 12 a.m. Meron naguhukay doon, tapos may mga boses, pero pag sinisilip ko kinabukasan, wala namang bakas na may nagbukal. Nabanggit ko rin ito sa kapatid ko at ang sagot niya rin sa akin, pititingnan niya raw sa albularyo at may nakita daw na portal sa kabilang dimensyon, yung puno ng kakao na nasa likod namin. Naniniwala ako dito kasi may mga puno talaga na may naririnig ako tuwing ating gabi. Baka kako sa umaga sa kanila at midnight sa atin. Gusto ko lang po sanang i-share itong creepy experience ko na nangyari sa akin way back when I was in college. Hindi naman sobrang creepy yung bahay namin dati. Actually, very normal lang siya. Pero nagbago yung lahat nang binigyan kami ng relative namin ng antique na aparador. Isa itong malaki at two-door na cabinet na may mga glass panel. Sobrang luma na, pero maganda. Parang stylish pa rin. Mukha talaga siyang may history. Nilagay ito ng parents ko sa loob ng kwarto nila. At first, okay lang naman. Pero may nangyaring hindi ko talaga makakalimutan. One day, pag-uwi ko galing school, after magpalit ng damit ng pambahay, dumiretso ako sa parents ko para i-greet si mama. Nakita ko siyang tulog. Nakalampas pa ang aircon. Napakalamig. Kaya masarap matulog. Lalo na sa sobrang init ng panahon ngayon sa Pilipinas. Kaya ayun, nahiga na rin ako sa tabi niya at nakitulog na rin. Mga bandang 6 p.m., nagising ako na hindi ako makagalaw. Alam niyo yung sleep paralysis? Ganon. Pero ito yung mas creepy na part. May bumubulong sa kaliwang tenga ko. Yung kanan ko kasi nakadikit dun sa unan. Hindi ko maintindihan yung mga sinasabi. Parang sobrang bilis. Parang gibberish. Pero ramdam ko yung hininga. Yung boses, hindi ko may describe. Basta hindi siya normal. Pinilit kong gumalaw, pero wala talaga. Parang may presensya sa room, pero wala naman akong makita. Yung mama ko, parang nawala siya. Nagpapanik na ako, kasi hindi lang ito simpleng panaginip. Gising ako, pero hindi ako makagalaw. At may bumubulong nga sa akin. So nagsimula na akong magdasal. Paulit-ulit. Lord, please help me wake up. Please help me move. And just when I thought, tapos na ako, bigla may pumasok sa kwarto. Si mama. Ginigising niya ako kasi ready na daw yung dinner. Doon lang ako nakagalaw ulit. Pagkabangon ko, agad kong kinumento sa kanya yung mga nangyari. Alam niya ba kung anong sabi niya? Nararanasan ko rin yan. Wala na naman niyang aparador. May bumubulong din sa akin minsan tuwing matutulog ako. Pagkatapos ng insidenteng iyon, dinonate na rin nila mama yung aparador. Sobrang ganda niya talaga. Vintage vibes. Pero the energy was off. Hindi namin alam kung anong meron doon. Pero after namin tanggalin yun, wala na rin mga ganong klaseng experiences. Kaya lesson learned, huwag basta-basta tumatanggap ng mga lumang gamit. Hindi mo alam kung anong energy kasama noon. Warning, very creepy itong kwentong ito. Sure ka ba na ikaw lang ang amo ng mga alaga mo? Na kapag tumatahol sila o tumitig sa isang sulok ng kwarto, ay wala lang yun? Baka kasi may iba silang sinusunod. At baka, hindi ikaw yun.
Way back to the pandemic era, 20 years old pa lamang ako noon. Since self-supporting ako at wala akong maasahan dito sa amin, nandito ako sa Maynila, naka-boarding house, habang yung mga biological parents ay nasa ITPAC. Kung saan ako nakikitira, kung kani-kanino, para lang makasurvive for a day. Not until makaya ko na magsarili. Nangungupahan ako sa Pasay at ang work ko ay sa Makati bilang isang customer service representative. During weekends, wala akong pasok. Dahil malakas yung supervisor ko sa manager namin, kaya nakakakuha kami consistently ng weekends off. I used to play online games pag wala akong pasok, as in halos buong araw ako naglalaro. I have 2 cats. Lahat sila inadapt ko, galing sa kalsada, ng mga kuting pa lamang sila. Their names are Bingo, male tilapia cat, and Susie, female calico. Pareho ko silang kinapon para hindi na sila maglayas ng bahay. Habang naglalaro ako sa laptop, napansin ko na si Bingo nakatulala lang sa taas ng bintana at si Susie naman ay nakabantay sa labas ng pintuan ng banyo. For me, normal lang naman na ganun sila kasi nag-aabot sila ng mga itis sa kabutiki. Isang madaling araw, nagising ako kasi ang ingin ng 2 pusa. Miyaw sila ng miyaw na may halong garalkan. Naggulat ako kasi si Susie nasa kanan ko at nakatingin siya sa akin habang nagmamyaw na parang may sinusumpong. Si Bingo naman nasa paanan ko nakaupo at nakatitig ng matalim sa akin. Hanggang 2 silang bumaba ng kama at nagmamyaw sa may lababo sa paanan ko banda. Sinikbang ko silang 2. Sabi ko, "Hindi pa kayo kakain. Anong oras pa lang?" Tumigil sila at saka lumapit sa akin ng sobrang lambing. Tapos mababa na naman ng kama at pumunta ulit sa lababo. Nagsimula sila ulit magmeow. Chinek ko yung oras sa phone ko at nakita kong 2:35 AM pa lang ng umaga, so ilang oras pa lang pala akong natutulog. I was about to sleep na ulit na bigla akong may nakitang usok na unti-unting nawawala dun sa may lababo. The following morning, nagtanong ako sa kapwa ko cat lover kung ano mong behavior ba yun, kasi hindi ako masyadong maalam sa mga behavior ng pusa. Yung friend ko na inaasar namin na psycho told me something that hits me differently. Ito yung eksaktong sinabi niya. If your pet stare at something consistently, and it's not always a bug or a shadow, sometimes they're waiting for someone else to give them a command. Grabe, parang kinalabutan ako bigla. Ako lang kasi mag-isa sa room, tapos gano'n. Nung gabi, pagkatapos ng insidenteng yun, same routine na sila Bingo at Susie. Si Bingo nakatulala sa taas ng bintana, at si Susie naman nag-aabang sa labas ng pintuan ng banyo. Tuwing natutulog ako, ginigising nila ako ng meow. At this time, pag sinasaway ko sila, tumitingin lang sila sa akin, at hindi lang siya basta nakatingin ng normal. Tinitingnan nila ako na parang hindi nila ako kilala. Yung tingin na parang naiinis sila sa akin. That night, nakarinig ako ng tawag sa pusa na parang tunog na parang may tumatawag sa mga pusa ko. Tunog na nagagaling sa bandang lababo. Bumangon ako at umupo sa kama kahit gusto ko pa sanang matulog. Hindi ko maintindihan, pero nakarinig ulit ako ng boses at nagsabing, "Tama na, ako naman." Next day, kakauwi ko pa lamang from work. Usually nakabang na yung mga pusa ko sa akin sa pinto kasi mga gutom na sila. Pag narinig nilang tumutunog yung susi ko at binubuksan ko na yung pinto, alam nilang ako yun at malapit na silang kumain ulit. But that day was different. Hindi na sila excited sa akin pag-uwi. Binibigyan ko sila ng mga treats pero parang hindi sila interesado na parang estranghero lang ako. Parang hindi na akong kilala ng mga pusa ko kasi hindi na sila lumalapit kapag tinatawag ko. Nalungkot ako doon pero hinayaan ko na lang kasi akala ko may mood swing lang sila kagaya ng mga girls. Sa curiosity ko, nagabang talaga ako at pinitayan ko sila the whole night
Habang naglalaro ako sa laptop, napansin ko na halos same lang yung routine nila. Yung oras ng pagtungangan ni Bingo sa bintana at pagtambay ni Susie sa labas ng pintuan ng CR. Nag-decide akong humiga at matutulugan at hinayaan sila magmeow na magmeow hanggang sa mapagod. Nang tumigil sila sa pagmamyaw, konti-konti kong inangat yung ulo ko para silipin kung kumusta na ba sila. Nakita ko yung mga pusa ko na pinipet ng isang nilalang na kulay itim at mahaba yung mukha at ang itsura ng nilalang na yun parang gawa siya sa itim na usok. Natakot ako. Siyempre, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Yung usok na yun o yung nilalang, unti-unting nawawala. Pero bago ito tuluyan naglaho, nakita ko pa yung mukha ng usok na tumingin sa akin. Nakatulog na ako after noon. Kinabukasan, kinausap ko yung mga pusa ko. Bumalik na sila sa normal. Nilabas ko sila para maglakad-lakad para makakita sila ng ibang surrounding. Sabi ng friend ko na inaasar nga namin na psycho, baka daw akala nila part ng family yung smoke na thing and they felt na mas superior yung case sa akin kaya mas sumusunod sila doon. Right now, pareho ng patay yung mga pusa ko. But not because of something creepy. Nagkasakit ito kasing si Bingo sa kidney at si Susie namatay sa parvo. Hanggang dito na lamang po muna. I can't share more than this as of this moment. Year 2021. Pandemic era. Medyo creepy ito, kaya get ready. Madalas marinig ko sa mga offices or call center agent yung mga creepy stories. Like may narinig sila sa call, may mga sumasali sa usapan, at may kung ano-anong nangyayari sa sleeping quarters. Yung bang may pinapangungot, may hinihimatay. So kasigsagan nga ito ng pandemic, bawal lumabas kapag ECQ, MECQ, basta ganun, bawal lumabas. UB ako sa isang call center company sa Makati. Local account, kaya mabilis magkaintindihan ng lahat. Chill lang yung account, pero management, hindi. Kapag hindi ako naabutan ng shuttle, naglalakad lang ako hanggang makarating ng EDSA para sa libing sakay ng madaling araw. Ang daming hindi pakita, katulad na ng company ID, working pass, at kung ano-ano pa. Pagkakit ko sa bus, tinitan ako ng driver. Yung parang tumangulang siya na para na kami magkakilala o magkapit bahay. Syempre libing sakay, kaya sinakyan ko na lang yung trip niya. Tumangulang din ako at ngiting fake. Syempre pagod din ako sa paglalakad. Umupo ako sa may bandang bintana para marilak sa daan habang pinagmamasdan ko yung labas. Kakalis lang ng bus at tumanaw ako sa salamin at nakita ko yung sarili ko na nakapila pasakay pa lang ng bus. Pero di ko na ginawang big deal kasi nga baka pagod at puyat lang ako. The next night, naiwanan ulit ako ng shuttle. Tinatabad na akong maglakad papunta sa ESDA para makapagabi ng libing sakay kasi medyo malayo-layo rin yung lalakarin. So nag-decide akong matulog sa sleeping quarters. Punta ako sa guard para magpaalam na matutulog muna ako at naglagin ako ng mga details ko. I logged my name under the last person na naglag doon and I was assigned in bed number 4. Wala namang kakaiba doon bukod sa mga kasama kong matutulog doon na parang tunog elepante sa sobrang lakas ng kanilang paghilig. Not until I close my eyes attempting to go to sleep. May bumabagabag sa akin at hindi ko alam kung ano. Nung sinara ko na yung mga mata ko, wala akong nakita, like pitch black lang. But my mind and my heart's telling me na wag ko daw isarado ang aking mga mata at wag akong matulog. So napadilat ako at maya-maya lang, nakita ko na tinatakpan ng una ng roommate ko yung isang natutulog doon. Like literal na papatayin niya. Yung unan ay yung kulay black na may cover na fake leather. Hindi yun malambot, pero enough na para masuffocate ang isang tao. Bumangon ako at na-shock. Wala akong nasabi kundi, "Ay, hala! Hala!" Kinuha ko yung phone ko, din lumabas ng sleeping quarters para magsumbong dun sa guard. Hindi ako makalabas ng pintuan kagad kasi niiwan sa guard yung ID, kabalit ng bed number.
So wala akong pangtap sa pintuan upang bumukas. Naghintay pa ako na may lumabas sa pintuan para makapag-tailgate ako para makapagsumbong dun sa guard. The moment na masumbong ko sa guard, dali-dali kami bumalik dun sa sleeping quarters para alamin kung ano nangyayari doon. Yung mga tao naman doon ay natutulog ng tahimik na parang wala namang nangyari kakaiba. Chinek niya yung higaan kung saan ay nakita akong parang may tatakpan ng unan. Pero wala naman tao doon. Yung higaan naman ng sumasakal ay wala ring tao doon. Usually, hindi madali yung mga sleeping quarters. Dim lang yung lights pero hindi masyadong madilim. Nasa sa akin yung guard. Dahil sa pagkapahiya, sumama na lang ulit ako sa kanya paglabas at di na lang ako matutulog. Nag-decide na lang ako magpapalipas ako doon ng madaling araw bago umuwi. While logging myself out dun sa logbook, I saw my name. I have my name in bed number 2 and bed number 4, which is magkaharap. The same bed number of those people na nakita ko may ganap just a while ago. I was given two bed numbers 2 and unfortunately, pagkuha ko sa bed number ko na tinago ko inside the pocket of my jacket, it turns out na dalawa pala talaga ang meron ako, which is bed number 2 and bed number 4. Marami akong katanungan. Although dalawa yung name ko, isang ID lang yung na-present doon in exchange. Nagtaka din yung guard, so nag-check sila ng CCTV at niradyo nila ng niradyo kasi this might be a case of stolen identity or what, o baka daw may copy ng ID ko na ginamit para makapasok dun sa vicinity. They check and it turns out na dalawa talagang pumasok with the same set of clothes and image, and ako lang yung lumabas doon. Things kept in silent at the management doesn't want to spread negativity and creepy things since the office. So I made a deal not to disclose this to anyone. They also made sure na wala akong sanction kasi wala naman ako nilabag na rules. Inabot na ako ng umaga. Pagka-uwi ko, which is usual. And then na-cut off for the next payout at na-coaching ako ng TL ko tungkol sa mga timesheet at saka logins. Sabi niya, consistently daw ako nag-log out 30 minutes after my shift schedule. So nagkakaroon patuloy siya ng extra work to adjust my time kasi wala naman daw akong ganap ng whole 30 minutes na overtime. Sabi ko, hala, hindi po sakto po akong umuwi on time. Ano ko ba yan para maglingkod pa dito ng extra 30 minutes every day? It doesn't really make much sense kasi kilala nila akong Honda. In short, ng on the go. Kilala nila ako na inaabangan ng last minute na aking schedule, then nagmamadaling pindutin yung logout kasi baka pasukan pa ako ng incoming call. Naulit itong ganitong scenario hanggang sa tinabad na ako mag-explain sa kanila at nag-aabang ako ng 30 minutes talaga bago umuwi. Guess what? Nasalubong ko ang supervisor ko at sabi niya sa akin, "Oh, akala ko maaga akong uuwi at Honda ka. Bakit nandito ka pa din?" Ako naman, hindi ko na mai-explain sa kanya kung ano pa bang nasa isip ko kasi blanco na ako. May sinabi siya sa akin and these are the exact words sa pagkakaintindi ko. Sabi mo sa akin kanina, uuwi ka na nagpaalam ka. Akala ko kasabay mo si Eric. Ang binanggit niyang name ay yung kalapit ng bahay ko na workmate ko rin. So hindi kayo nagsabay? Diyos ko, nagmamadali ka pa naman. Hindi ko alam ang magiging reaction ko, pero sabi ko na lang sa kanya after shift, TL, hindi na kita nakita kasi nagyosi kayo. So paano kita makakausap? Nasalubong niya daw ako sa hallway while papunta sila sa UCR. That was the time na hindi na ako naniniwala sa realidad na nangyayari. Minessage ko yung colleague ko na kalapit bahay ko lang din at bago ko pa ikwento sa kanya yung nangyari last night, nag-chat kagad siya na, "Oh, sabay ulit tayo bukas sa uwi ha? Ang benta mo talaga kasama? Gagi ka? Bakit ka dumaan doon? Buti di ka nasita ng guard." Natuliro ako kasi alam ko naman sa sarili ko na hindi ko talaga siya nakasabay last night. Sined niya din yung mga pictures namin habang pauwi kami and there's nothing off about the picture. The one in the picture is totally me, 100%. So ako na ang doppelganger ngayon at hindi yung nagpapanggap na ako. Sometimes, pina-question ko rin yung sarili ko
kung sino bang totoo sa aming dalawa. Because the spirits knows a lot about me, including how I crack jokes or compose my humor. This time, huhulihin ko na talaga yung fake. Since walang naniniwala sa mga katrabaho ko tungkol sa kwento ko, nag-live ako sa Facebook every night na pauwi ako from work. That entire time na pauwi ako from 12 a.m. midnight to 1 a.m., naka-live stream lang ako kahit walang nanunood. This friend of mine commented, "Kantahin mo naman next yung week ni Michael Pangilinan." Sabi ko, teka lang, hinihingal pa ako maglakad kasi hinahabol ko yung libreng sakay. The live went on, and some of my friends are watching naman. Ay yung iba naman nagko-comment na pangangumusta just like a regular live stream. But this one friend commented again, "Next yan kinakanta mo week naman ni Michael P." That time, I already know that my other me is singing while live streaming, and I'm here just showing myself off while walking towards EDSA bus lane. Ang isa pang kakaiba dito, kapag kinakausap ako ng supervisor ko, pati ng aking manager, dahil napapansin daw nila na gumaganda ang aking performance. Although, yung mga sinasabi nilang ginawa ko, hindi ko namang ginawa. Pakiramdam ko, ang gumawa nun ay yung isang ako. This were provided extra miles doing live calls, following the call flow, being nice in calls. Nawala na lang ito nang halos di ko napapansin. Pero lahat may resibo. May mga chat logs, pictures, videos. Lahat nakatago na ngayon. Tahimik ang opisina. Tahimik ako. At tahimik din siya. Pero tanong ko, hanggang kailan? Kasi minsan, hindi mo na alam kung sino talagang gumigising sa katawan mo tuwing madaling araw. At kung ako man ito ngayon, sinong gumagamit ng ID ko kagabi? This might sound like the end of my story. Pero what if this is just the beginning ng kwento ng isang taong may kakambal, pero hindi tao?